Hello po sa lahat po ng mga tagahanga at sa lahat po ng mga supporters ni Miss Jillian Ward and Mr. Eman Baco sa Pacquiao. Dahil finally, ang GMA po ay naglabas ng ilan sa mga masasabi nating behind the scene na nagaganap doon po sa kanila pong serye na Never Say Die. So na makikita natin dito na kung paano po sinusuporta ng GMA ang kanilang tambalan, dahil personally si Mr. Eman pa po ang nagtuturo dito po, parang siya pa yung nagko-coach dito kay Miss Jillian Ward sa mga kaganapan sa kanilang mga buhay. So yun yung ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, so ngayong araw na ito ay pag-usapan po natin ang ilan sa mga kaganapan doon po sa concert nitong si Miss Jillian Ward, dahil 3 days ago ay nagkaroon po siya ng concert dito po sa San Carlos, Pangasinan, kung saan siya po ay nakijoin sa mga Pangasinense ng kanilang piyesta doon. Kaya naman na special po yung naging gabi, dahil according po sa mga naroroon at nag-spend ng kanilang nights doon po sa Pangasinan. Yan, may kita ninyo sa video. Grabe po yung anticipation ng mga tao doon. Grabe yung kanilang naging karanasan nang masaksihan itong si Miss Jillian Ward. Sabi Jillian Ward, napawaw ang San Carlos, Pangasinan crowd sa energy-filled performance. Jillian Ward impressed sa San Carlos, Pangasinan crowd with her energetic performance. Her stage presence and charisma drew cheers, leaving the audience amazed and entertained throughout the event. Ayan. So talagang pinakita po dito. Ito pala yung sobrang pagsusumikap ni Miss Jillian Ward na talagang ginagawa niya po talaga yung todo niya dahil ito po yung kanya mga paghahanda na ginawa. So nag-practice siyang sumayaw, nag-practice siyang kumanta, 'di ba? Nagpa-coach pa nga siya kasi nga parang yung gabi na yun for Jillian Ward talaga, kasi special request kasi talaga siya ng mga taga Pangasinan dahil grabe po ang daming tagahanga ni Miss Jillian Ward doon. At the same time, talagang deserve ni Miss Jillian na magkaroon na talaga ng concert sa malalaking events like sa mga Araneta, ganyan, 'di ba? Smart Coliseum. Kasi deserve naman ni Miss Jillian Ward na mabigyan ng ganitong klase at malakihang event dahil very talented naman ng isang Jillian Ward, 'di ba? At the same time, sobrang dami pong humahanga kay Miss Jillian. Sobrang dami po talagang nagmamahal kay Miss Jillian na bagay na talagang mauunawaan natin kung bakit, special request siya sa bawat lugar. At kitang-kita natin dito, all out talaga siya. Grabe po yung sigawan ng mga tao, yung kanyang performance to the highest level talaga. Ganun katindi. Yung kanilang yung kanyang pag-showcase ng kanyang talent dito po sa Pangasinan. Kaya naman, congratulations Miss Jillian Ward for the successful concert, yung kanyang pag-guest at pagpunta sa Pangasinan ay napaka-successful. Pero isa pa sa mga good news natin for today's video, talagang grabe po yung magagandang ginagawa ngayon ng GMA para sa Jillman or MJill Feels nga daw. Kasi po, doon po sa kanila pong serye, naglalabas po ng ilang mga behind the scene videos and photos na po ang GMA bilang paghahanda sa pagpasok ni Mr. Eman Baco sa Pacquiao sa nasabing segment. Kasi nga parang ngayon po yung lalabas na si si Mr. Eman, at makikita niyo po sa mga behind the scene na may training na nagaganap between Jillian and Eman. So si Eman po mismo ang naging personal trainer nitong si Miss Jillian Ward sa kanyang boxing career dito po sa nasabing serye ng Never Say Die. So medyo maganda yung positive talaga yung naging feedback nito sa lahat ng mga manonood, kasi parang sinusuportahan po ng GMA ang kanilang tambalan, at the same time according to the news, if ever po na naging maganda nga, na mas tumaas yung
kanilang rating, mas gumanda pa at maraming sumuporta sa nasabing series na ito, mas mapapatagal. Since wala pa naman laban ngayon si Eman, ay talagang bababad muna siya dito po sa nasabing serye. Pero pag nagkaroon na ng laban yan at kailangan na niya na mag-focus sa kanyang boxing career, aalis na po yan dyan, 'di ba? So, pero syempre inaasahan natin na mas tatagal pa at ibababad ng GMA si Mr. Eman Bacosa dito. According po dun sa mga saksi, no, na doon po sa kanila pong Never Say Die taping, kitang-kita po natin dito na mas nagkikipag-banding si Jillian dito kay Eman kaysa po kay Rahil. Sinasabi po nila na parang, syempre, alam natin na over how many months is naging friendship sila. Tapos si Mr. Eman kasi nag-a-adjust pa lang siya sa mga kasama niya sa trabaho. So si Jillian po talaga yung umaalalay sa kanya. Although nandun po yung mom nitong si Mr. Eman Bacosa Pacquiao, pero iba pa rin talaga na nandun yung presence ni Miss Jillian. Kasi si Jillian yung nagko-coach sa kanya. Tapos si Jillian naman po tinuturoan naman ni Eman. So vice versa silang dalawa. Doon pa lang makikita natin na talagang maganda na talaga yung kanilang kung ano man yung relationship na meron sila as of this moment. Alam ko na mas tumitibay at mas lumalalim yung pagkakakilanlan nila sa isa't isa. And according pa sa ilang mga saksi, no, doon po sa behind the scene, doon po sa taping po nila, walang tigil na si Jillian po yung pumupunta doon po sa mismong tent nitong si Mr. Eman kasi syempre mahihain si Eman. So si Jillian po yung talagang nag-e-effort, kumupunta siya doon para po makipagkwentuhan kay Eman, ganyan. Tapos syempre alam niyo naman, 'di ba, nung tinanong si Jillian kung gusto niya makatrabaho si Eman. Tapos sinabi ni Jillian kung yun po yung magiging susi para makasama niya si Eman araw-araw, why not, sabi niya, 'di ba? So it means na talagang sinusulit nitong si Jillian at si Eman yung kanilang samahan dito po sa Never Say Die, yung kanilang pagsasama. Kasi nga naman kapag po nag-focus na ulit at bumalik na ulit si Mr. Eman Bacosa doon po sa kanyang boxing career, nababawasan na naman yung time nila sa isa't isa. Kaya naman they fully spend time together, no? Ito po yung simula at alam natin na sobrang long overdue na ang paghihintay ng ilang mga Jillman, no, dito po kay Jillian at kay Mr. Eman Bacosa Pacquiao, no, dito po sa nasabing serye na to. So sana nga lang, no, malaking tulong si Eman dito po sa nasabing Never Say Die na ito dahil may mga itinatapat sa kanila may mga tinatapat na mga serye ng ABS-CBN, pero feeling ko kasi yung The Alibay na talo ng Never Say Die, inilipat po siya ng time slot na ikinagalit ng ilang mga fans ng Kim Pao. Ngayon, hindi ko lang alam kung nagre-rate yung programa naman ni Mr. Gerald Anderson na ipapalit sa slot, nakatapat naman ng Never Say Die. Ngayon, ito talaga parang sa sobrang ang isang serie kasi pag madami talaga silang pag madami silang itinatapa tapos ang daming mga yung parang araw-araw silang nagre-rate, talagang mapuprolong, 'di ba? Napatunayan naman na ni Jillian na talagang deserve niya yan. At the same time, yung kanyang yung kay siya po ay gumanap bilang isang doktora. So ang haba po ng ang haba po ng teleserye na yun. Talagang tumagal siya ng ilang buwan. Kaso nga lang yung kanyang kapartner na si Ken-chan ay nagkaroon ng malaking problema. Kaya naman po parang nag-iba yung kanyang kasama. Tapos doon na siya tinapos na kasi parang nabahira na rin siya ng intriga. Kaya mas minabuti na tapusin na yung serye. Pero sayang po yun, ang taas po ng rating nun palagi sa katanghalian, diba? So anyways, we will give you also an updates. Mas marami pang updates patungkol kay Jillian and Eman. Abang-abang lang tayo. And that's it for today. Followers at lahat ng mga supporters ng MJill or Jillman, abay may napansin at na-observe doon po sa last interview ni Mr. Eman Bacosa Pacquiao with Mr. Boy Abunda. So yun po yung ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't
At ngayong araw, bago tayo magsimula, of course, panoorin po muna natin ang interview or pakinggan natin ha, kasi syempre bago natin makaka-copyright tayo. Ayaw ni GMA na gamitin yung video niya, pero gagamitin natin yung audio niya. Ito, let's watch this. Let's talk about your relationship with your dad. Kasan natin. Kumusta kayo ngayon? How are you? How is the dynamics? Okay naman po, is very supportive. Tsaka lagi niya po ang pinapaalala na always pray to God and be humble. Ganun po. Oo. Madalas kayo mag-usap. Sometimes naman po. Oo. Pero yung halimbawa may mga laban ka, tumatawag ka talaga. Sometimes pag Oo. tingin ko hindi siya. Kasi kailangan mo ng advice, di ba? Halimbawa, paano ko gagawin ito, etc. You do that. Yes po, yes po. Mhm. Ano sa lahat ng moves ng tatay mo ang ninanais mo na sana magkaroon ka? Yung diskarte niya po sa ring. Tsaka yung footwork niya po. Galing, no? Ano yung footwork na gusto mo talaga mamana sa tatay mo? Siyempre yung bilis at yung balance. Pakita mo nga, paano yung footwork ni Manny? Yung Ganun po. Oo, ganun. Oo. Grabe ka. Oo, Pag ganun. Oo. At saka, meron siya hindi lang forward. Di ba, umiikot pa yan yung... Yung side-side. Oo, mga ganun. Oo, gayang-gayang. Para namang sayaw. Ganun. Oo, gumaganon. Bakit ganun? Karamihan, hindi na ako nagtataka ngayon, na karamihan ng boxers, mahusay sumayaw. Hindi totoo yun. Because of the, di ba? Sa footwork po dahil. Oo. Kung sasayaw ka, ano ang sayaw na tatak, Eman? Can we have music, please? Ang galing sumayaw. Yung makita audio lang. Pag-usapan naman natin Ito yung mga kapatid tanong. mo. Ito yung Kumusta tanong. relasyon mo sa mga kapatid mo? Maayos naman po. Very supportive po sila sa akin. Kanino ka pinaka-close? Lahat naman po sila. Si Jimwell. Kumusta kayong dalawa? Ayos naman po. Support po ako sa career niya. Tsaka Do you have moments when you're able to talk to each other no, kasi busy siya sa Amerika. sa Amerika? Pero ito na ang tanong. Halimbawa dumating yung pagkakataon na may mag-offer. Kayong dalawang maglalaban sa ring. Pacquiao versus Pacquiao. Tatanggapin mo. Unang-una hindi po. Kasi kapatid ko po siya. Tsaka wala naman pong kasiyahan na mangyayari doon kung matalo mo man o manalo ka sa kapatid mo. Siyempre, ayaw din yun ni daddy. Ayaw ko rin masaktan si daddy doon. Yan, tsaka yun po. Galing. Naintindihan ko yun. Yes po. Ang hirap, di ba? Tsaka, I really love you, kuya. Ano yung pinapangarap mong title talaga? WBC and WBA po. Ipaliwanag mo nga yan. WBC. Okay, ganito yon. So, isa sa mga napansin ng mga netizen habang ini-interview si Mr. Eman Baco sa Pacquiao, na tila pag tinatanong siya patungkol dun sa kanyang family or sa kanyang daddy, tsaka sa kanyang mga kapatid, wala siya masyadong mailabas na any information with regards to that. Kasi maaaring number one, ayaw niya na mapag-usapan at ayaw niya na sa kanya manggaling ang ilan sa mga salita na baka hindi niya mapansin na parang baka magalit sa kanya yung mga kapatid niya o kaya yung tatay niya. Kaya very maingat din si Mr. Eman Baco sa Pacquiao. At kita ko rin dito na parang hindi pa talaga fully recover yung kanilang relationship bilang mag-ama. Kasi nung tinanong siya if there are times na tumatawag ba itong si Mr. Manny Pacquiao or Senator Manny kay Mr. Eman, So, ang sagot niya is minsan pag hindi siya busy at kapag may laban nga sila, parang si Eman yung tumatawag sa daddy niya, hindi yung daddy niya ang tumatawag sa kanya. Isa rin sa mga nagustuhan din ng netizen nung sinabi niya na kung mabibigyan sila ng chance na magkalaban ni Jimwell sa isang fight, anong gagawin niya? According to them, sabi niya, according to Mr. Eman, na hindi niya tatanggapin, Makikita natin dito na Mr. Eman talaga is very napaka-kind niya, napakabait na bata. At the same time, alam niya kung ano yung katayuan niya eh. Hindi siya yung parang porket tinanggap na siya ni Manny Pacquiao and niya na yon, iti-take niya as
privilege, no, or parang magkakaroon siya ng pride, no, na parang ganun nga yung maganap. Pero sabi niya parang wala siyang balak na kalabanin or parang ipagmalaki sa buong mundo na mas magaling siya kay Jimwell. Well, actually, kung tutuusin naman talaga, according dun sa mga specialist, no, dun sa ring, dun po sa boxing ring, na talagang yung full potential ay nakikita nila talaga dito kay kay Mr. Eman, 'di ba? So magkakaroon ng malaking conflict 'yan kapag po talagang sila paglalabanin sila. At sino naman po matinong tao na kakalabanin may sarili mong kapatid, 'di ba? Doon po lalo na papanood ng buong mundo 'yan, 'di ba? So sabi diyan, yung connection daw di umano ni Mr. Eman Baco sa Pacquiao dito po kay Mr. Senator Manny Pacquiao, kamakailan lang ay naging usap-usapan ang naging ugnayan ni Eman at ang kanyang ama. Ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao ay pagkatapos ng kanyang huling laban, marami ang nagtanong kung nandun ba ang ama upang masaksihan ang tagumpay ng anak. Ayon kay Eman, bagamat hindi sila agad na nagkita ng personal pagkatapos ng laban, ang kanilang ugnayan ay nananatiling matatag sa pamamagitan ng technology. Sa isang tapat na pahayag, inamin ni Eman na nakakausap sila ng kanyang ama sa telepono upang magkamustahan, no? Hindi man ito ang tradisyonal na yakap ng pagbati sa loob ng ring, sapat na ito para sa kanya. Actually, sabi niya, full support naman, no? Talaga siya, sabi niya. Hindi naman sa pero may time talaga na busy siya. So, iniintindi ko rin syempre. Syempre, my dad is also an idol for some people, pero full support talaga siya sa akin, pati sa boxing. Hindi siya nagkulang sa akin, sabi niya. Ang pangunawang ito ni Eman ay magpapakita ng kanyang maturity. Alam niya na ang bigat ng responsibilidad ng kanyang ama ay sa publiko at sa halip na magtampo, pinipili niyang maging proud at intindihin ang sitwasyon. So, panalangin at pagpapakumbaba ang ilan sa mga naibibigay, no, or moral support na ibinibigay ni Mr. Manny Pacquiao sa kanyang anak. Hindi ito tungkol sa bilis ng suntok o lakas ng stamina lamang. Ayon kay Eman, ang pinakamahalagang aral, no, na itinanim ng kanyang ama sa kanya ay ang spiritual na pundasyon at pagkatao. Laging ipinapaalala ni Manny kay Eman ang dalawang bagay. Una, mag-pray at laging maging humble. Ang mga payong ito ay nagsilbing angkla ni Eman habang tinatahak niya ang magulo at madalas ay mapanirang mundo ng katanyagan. Sa bawat training, bawat sparring at bawat laban, bit-bit niya ang disiplinang ito na hindi lamang nagmula sa pagsasanay kundi mula sa puso ng isang magulang na nanggaling din sa hirap. So, dahil po dito, sa pagpasok ni Eman sa mundo ng endorsement at professional boxing, nagsimula, no, na rin pumasok ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Ngunit, hindi tulad ng ibang kabataang nalulunod sa luho kapag nagkakaroon ng pera, si Eman ay may malinaw na plano para sa kanyang kinita, 'di ba? Inamin niya na sila ng kanyang ina ang magkatuwang na humahawak ng kanyang kinikita. Ito ay isang matalinong hakbang upang matiyak na hindi magwawaldas ang kanyang pinagpaguran. Ngunit, nang tanungin kung saan napupunta ang kanyang pera, simple ngunit makabuluhan ang kanyang sagot, sa lupa at sa bahay. O, diba? Handang-handa na si Eman to settle down. Kasi talagang pinaghahandaan niya yung kanyang future para po gamitin yung kanyang mga kinita, yung kanyang para mag-invest, diba? Para sa kanyang kinabukasan. Kaya naman kahanga-hanga talagang isang Eman Baco sa Pacquiao. Bagay na bagay talaga sila ni Jillian. So, that's it for today. So, Eman Baco sa Pacquiao. Abay, hindi napigilang tanungin patungkol kay Miss Jillian Ward at ang kanilang tagong relasyon. Ang lahat ng yan, but before that, let's talk about Eman Baco sa and Jillian. Kasi may mga umuusbong pong mga tanong patungkol po sa kanilang dalawa. Kasi matapos po talaga na maraming mga sinabi, maraming yung mga reaction ni Mr. Eman Baco sa Pacquiao, ay finally, meron na pong konkretong sagot, no? Ito pong si Eman. So, sa pag-usbong kasi ni Eman Baco sa Pacquiao sa pagitan ng ring at showbiz at ng puso ni Emmanuel Eman Joseph Baco sa Pacquiao, yun pala yung totoong pangalan niya, no, ay hindi na lamang basta kilala bilang lihim na anak ng pambansang kamao na si Mr. Manny Pacquiao. Sa pagpasok ng taong 2026 ay unti-unti na niyang napapatunayan na may sarili siyang ningning. Naging ito man ay sa loob ng boxing ring o sa harap ng mga kamera. Ngunit sa gitna ng kanyang mabilis sa pagsikat, isa sa pinag-uusapan ng publiko ay ang kanyang makulay na
love life. Particular na ang ugnayan niya sa primetime goddess na si Jillian Ward. Ang Jillian Ward Connection, Pag-ibig o Pagkakaibigan nitong March 2026 ay naging laman ng mga headline ang mga pahayag ni Eman tungkol sa tunay na estado nila ni Jillian Ward. Matatandaang nagsimula ang lahat ng aminin ni Eman sa isang interview na ang dalagang kanyang showbiz crush. Mula noon, naging mabusisi ang mga mata ng mga netizen sa bawat galaw ng dalawa. Ang insidente sa TikTok at ang paglilinaw nitong nakaraang linggo ay naging viral din ang kanyang mga post, repost patungkol sa pagiging lover nitong si Eman. Gayunpaman, sa isang exclusive panayam ng paglulunsad niya na bilang brand ambassador ng isang wellness product, mabilis din itong nilinaw ng batang boksingero. Ayon sa kanya, ay wala daw specific yung post na kung ano man yung mga pinopost niya at nagdulot ng talagang parang ng confusion sa mga manonood. So, bagamat pilit na ibinababa ni Eman ang tensyon, hindi pa rin siya nakaligtas sa tanong kung nanliligaw ba siya sa aktres. Ang tanging sagot niya nang nakangiti ay secret. Inamin din niyang madalas silang nag-uusap at lumalabas minsan, ngunit binigyan diin niya na ang prioridad niya ngayon ay ang kanyang karera. Kasi nung tinanong po siya, 'di ba, patungkol po dun sa kanyang panliligaw, I think nung sinagot niya yung secret, it's that meron na talaga may mga panliligaw na nagaganap kasi base po sa mga post ni Miss Jillian, talagang sa mga sa mga IG stories niya, makikita natin that Miss Jillian Ward was really happy, 'di ba? At the same time, kasabay ng pagsikat nga nitong si Eman, mas marami pong mga offer ng mga project para kay Miss Jillian na kung saan nagbubukas din ng opportunity para kay Mr. Eman Bacosa Pacquiao. So, sabi dito, ang laban sa buhol ay sa pinakamalakas sa ebidensya na espesyal ang turingan ng dalawa ay nang namataan si Jillian Ward Street sa ringside noong nakaraang February 28, 2026. So, ang resulta nito, pinatunayan ni Eman na dala niya ang dugo ang isang kampyon matapos siyang pabagsakin ng kalaban sa 5 beses bago tuluyang itigil ang laban sa ika-4 na round. Sa kabila ng kanyang dominanteng panalo, ang kamera ay madalas na nakatutok kay Jillian Ward na todo suporta sa bawat suntok ni Eman. Ayon sa mga ulat, ang presensya ni Jillian ay nagbigay ng extra motivation sa binata. Mula sa ring patungong showbiz, hindi lang sa boxing nagpakitang gila si Eman matapos siyang pumirma ng Sparkle GMA Artist Center noong huling bahagi ng 2025 ay formal na siyang pagpasok sa mundo ng pag-arte. So, ito na nga yung never say die niya, 'di ba? Kung saan makakasama niya si Jillian at si Mr. David Licauco. So, malayo naman na rin ang narating ni Eman mula nung una siyang makilala bilang anak ni Manny kay Joanna Rose Bacosa. Kung dati ay tila malayo ang loob niya sa kanyang ama, ngayon ay kitang-kita ang kanilang bonding. Pagtanggap ni Jinky, kasi kapansin-pansin din talaga na natanggap na din ni Miss Jinky Pacquiao ang kanyang mga kapatid na sina Jimwell, Michael, at yung kanyang mga kapatid na girls. Kay Eman, madalas silang makitang magkasama sa mga family gathering. So, noong nakarang taon, formal na pinayagan ni Manny si Eman na gamitin ang apelidong Pacquiao, isang simbolo ng ganap na pagkilala at paghilom ng mga sugat sa nakaraan. So, dahil po dito, maraming mga natuwa, 'di ba? Kasi parang lalo na po si Emma, natuwa siya dahil ibig sabihin lang niyan is 100% na nga siyang tinatanggap sa pamilya, At kapag po nagkaroon kasi kayo ng apelidong Pacquiao, talagang mas magiging maingay yung pangalan ninyo sa industriya ng boxing dahil alam natin that Pacquiao is a world champion boxers dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Kaya naman talagang sobrang naging happy yung feelings ni Mr. Eman nang binigyan siya ng ginrant ng kanyang ama na maging bahagi or maging isa sa magamit niya yung pangalan ng Pacquiao. At nagkaroon po ng malaking impact yon. Siyempre, kapag Pacquiao yung kanyang apelido, malaki yung expectation ng mga tao doon, 'di ba? So yun po yung nakita natin dito. Kaya naman talagang sobrang ganda po ng kanilang takbo ng kanilang relationship during that time. And isa rin po sa mga magagandang news na posible po na just in case na magkakaroon muli ng laban ito pong si Mr. Eman according po dun sa source na parang i-free ni Miss Jillian Ward yung kanyang schedule to support Mr. Eman Bacosa Pacquiao. Na bagay na syempre bago po mangyari yun, kailangan meron pong approval ng GMA, 'di ba? Kasi parang ang
ang peg kasi nila ngayon na wag muna daw magligawan, ganon. Pwede sila siguro magka-love team pero ayaw muna nilang parang mabalitaan na nagliligaw. Pero mapipigilan ba nila si Jillian at si Eman? Syempre personal na po nila yan, 'di ba? Maraming artista gumagawa niyan. Kunyari, pasikretong hindi sila magkarelasyon. Pero yun pala, 11 years na silang magkarelasyon. May ganon. If you remember, Katniel, 'di ba? So, ilang beses po silang tinatanong ng publiko kung anong kanilang relationship. And lagi nilang dinideny na magkaibigan lang sila. Pero isang araw sa kanilang interview, hindi na nila na tago pa, no? Hindi na nila napigilan pa. Or hindi na nila talaga naiwasan na masagot, no, yung tanong na ito. At doon na po talaga nagkaroon ng strong confirmation na talagang sila na nga. Ganon din po kay Eman at kay Jillian. Maaring ngayon nakikita natin na po todo deny sila. Pag tinatanong sila, secret lang. Pag tinatanong sila, focus muna. Pero nasa tamang edad na kasi si Jillian at si Eman. So, meron na silang rights to decide for themselves, diba? Lahat naman tayo may karapatan na mag-decide para sa sarili natin na hindi natin kailangan i-consider ang iba as long as na wala tayong hinaharm na ibang tao, diba? Lalo na pag nasa tamang edad tayo. So, kaya naman na inaasahan natin na sa darating na panibagong laban ni Eman, alam kong 100% ng pamilya ni Jillian ay susuportahan si Eman. Doon po natin talaga mapapatunayan na ang pamilya ni Eman at ang pamilya ni Jillian, meron na talagang, may connection na talaga silang dalawa at yung kanilang samahan ay nai-establish na throughout the years. Yun po yung isa sa mga confirmation. Kaya wala nang tanong-tanong yan, di ba? Wala nang confirmation kailangan. Dahil makikita na po natin yan sa mga actions po nila. Di ba? So, kayo po, anong niyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds Channel. God bless everyone!